18 buwan ang nakalilipas sa Oval Office, direktang tiningnan ni Donald Trump si Volodymyr Zelensky at ipinahayag na wala ng baraha ang Ukraine. Ngunit pinatunayan ng panahon na yon ay isa sa pinakamaling pagtatasa sa larangan ng geopolitika dahil hindi na itulak sa gilid ang Ukraine o naging bansang nakadepende lamang sa limos. Sa halip, tahimik na binabago ng Kiev ang papel nito mula sa pagiging tagatanggap ng armas tungo sa pagiging tagatustos ng teknolohiya ng digmaan para sa pinakamalakas na kapangyarihang militar sa mundo. Sa unang batch ng 2000 F-10 mga drone na panatake na ibinigay at formal na pumasok sa serbisyo ng militar ng Estados Unidos, pinatunayan ng Ukraine na ang pinakamalakas na baraha ay wala na sa Washington o Moscow, kundi nasa kamay na ng isang bansang inakala ng Kremlin na madudurog agad sa maikling panahon. Ang kahulugan ng kasunduang ito ay higit pa sa halaga ng 2,000 murang drone. Si Zelensky ay hindi na nakaupo sa harap ng White House bilang pinunong humihingi ng tulong, kundi bilang kinatawan ng industriya ng depensa na may kakayahang punan ang mga kakulangan ng kompleksong militar-industrial ng US. Ang relasyon ng dalawang bansa na dating gumagana lamang sa isang direksyon na mula Washington na patungong Kiev ay muling itinatakda bilang isang pakikipagtulungan sa teknolohiya, produksyon at pambansang interes. Ang pagbabagong ito ay naganap sa gitna ng dumaraming katanungan kung maipagpapatuloy ng Estados Unidos ang tuloy-tuloy na tulong militar. Ngunit sa pagtatag ng direktang teknolohikal na tulay patungo sa Pentagon, nakalikha ang Kiev ng bagong mekanismo upang protektahan ang suporta ng Washington. Hindi na lamang ang Ukraine ang nangangailangan sa Amerika, kundi ang mismong militar ng US ay nagsisimula na ring mangailangan ng mga karanasan, linya ng produksyon at teknolohiyang naperpekto ng Ukraine sa tunay na giyera. Para sa isang pinunong nagbibigay ng mataas na kahalagahan sa komersyo at mga kasunduang kapakipakinabang sa dalawang panig tulad ni Donald Trump, ito ang pinakakumbinsidong wika. Hindi lamang nakiusap si Zelensky na manatili ang suporta ng Amerika kundi naglabas siya ng konkretong alok. Magbibigay ang Ukraine ng bagay na kulang sa Washington habang tinitiyak ng US ang mga kinakailangang kakayahang militar ng Kiev upang magpatuloy sa pagharap sa Russia. Kung susuriin mula sa pananaw ng militar, ang F-10 ay isang FPV attack drone na may 4 na rotor drone na may X configuration na binuo ng Ukrainian company na F-Drones at kinatawan ng UDD Tech Corp. Ang F-10 ay hindi produktong umiiral lamang sa mga drawing o laboratorio kundi nasubukan na sa totoong digmaan kung saan ang electronic warfare, artillery, air defense fire, at pressure sa harap ng labanan ay mabilis na naglalantad sa bawat teknikal na kahinaan. Ang sistemang ito ay dinisenyo upang magsagawa ng tumpak na pag-atake laban sa mga armored vehicle, kagamitang militar, mga pinatibay na posisyon at impanterya. Di tulad ng mga malalaki at napakamahal na armas, ang F-10 ay mabilis na maipapadala ng maliliit na unit ng sundalo sa harap ng labanan. Ang isang taktikal na pangkat ay nangangailangan lamang ng maikling oras upang maghanda, magpalipad ng drone at direktang itama ito sa target. Ang pinakamahalagang detalye na nagudyok sa Washington upang piliin ang F-10 ay ang pagkakaroon nito ng 100% supply chain na walang sangkap mula sa China na sumusunod sa mga pamantayan ng National Defense Authorization Act o NDAA. Dahil sa paggamit ng mga balangkas na carbon, kontrolador ng paglipad, elektronikong kontrolador ng bilis, modem na radyo, at sistema ng pagpapadala ng video na nagmula lamang sa Ukraine at Europe, naiiwasan nito ang mga bahagi mula sa China. Dahil dito, mabilis na lumampas ang produktong Ukrainian sa mga regulasyon ng batas ng Estados Unidos sa pagkuha ng kagamitang militar upang agad makapasok sa serbisyo ng hindi maipit sa burokrasya ng Pentagon. Sa pamamagitan ng F-10, nakakuha ang militar ng Estados Unidos ng murang naiaangkop at kakayahang magsagawa ng disimetrikong pag-atake na maaaring i-deploy ng napakalapit sa mga linya ng impanterya. Ang kakayahang ito ay naging mahalaga matapos ang malalaking pagkawala ng kagamitan na naranasan ng Washington sa mga operasyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga ulat na idinokumento mula sa Bloomberg sa pagitan ng Pebrero at Abril ng taong 2026, ang militar ng Estados Unidos ay nawalan ng hindi bababa sa 24 na MQ-9 Reaper drones sa gitnang silangan.
Ang bawat isang unit ng MQ-9 Reaper ay may halagang humigit kumulang 30 milyon hanggang 64.2 milyong dolyar. Ang mga air defense system ng Iran at ang mga pag-atake sa mga base ng Amerika ay nagdulot sa Washington ng kabuuang pagkawala na umaabot sa halos 1 bilyong dolyar sa loob lamang ng ilang buwan. Dito pumasok ang F-10 bilang isang taktikal na panangga na tumutulong sa Amerika upang pigilan ang pag-agos ng pinansyal na dugo mula sa kanilang budget sa depensa. Ang isang unit ng F-10 ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang 611 hanggang 1,000 dolyar o katumbas ng 27,000 UAH sa pamamagitan ng Brave One platform. Kapag ito ay nabaril ng kalaban, ang lugi ay napakaliit kumpara sa pagkawala ng isang reconnaissance at attack drone na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ngunit kapag nakalapit ito sa target, ang F-10 ay may kakayahan pa ring maghatid ng direktang pinsala sa mga trench, sasakyan, munisyon o mga armadong grupo sa lupa. Lalong nagiging malinaw ang pagkakaiba kapag ipinagtabi ang F-10 at ang Shahed 136 drone na malawakang ginagamit ng Iran sa gitnang silangan. Ang Shahed 136 ay isang estratehikong sandata laban sa infrastruktura na may disenyong Delta Wing, saklaw ng operasyon na 1,000 hanggang 2,500 kilometro at nagdadala ng pampasabog na karga na may timbang na 30 hanggang 90 kilo. Ito ay nakaprogram upang lumipad patungo sa nakatakdang coordinate na angkop para sa malalayong pag-atake sa mga lungsod, planta ng kuryente at timbakan ng gasolina. Sa kabilang banda, ang F-10 ay kumakatawan sa ibang doktrina ng pakikipagdigma. Gumagana ito sa maikling saklaw na tactical na 5 hanggang 30 kilometro, nagdadala ng kargandala na 0.5 hanggang 7 kilo at kinokontrol sa pamamagitan ng taong operator na kumukontrol ng real-time na gumagamit ng salaming FPV at modem na radyo. Ang operator ay may kakayahang baguhin ng direksyon, kumpirmahin o kanselahin ang pag-atake, pumili ng pinakamahinang bahagi ng target o habulin ng gumagalaw na sasakyan hanggang sa huling segundo. Habang ang Shahed ay nakadepende sa pre-programmed GPS o INS coordinates, ang F-10 ay idinisenyo upang maging aktibong mga ngaso sa kalawakan. Maaari itong lumipad sa paligid ng mga balakid, pumasok sa mga bahaging hindi nakikita ng kalaban, tumama sa manipis na ibabaw ng mga sasakyang nakabalute, o pumasok sa nakabukas na pinto ng bunker. Ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang lumilipad na bombang pangmalayuan at ng isang tumpak na sandatang panghanap at pangwasak na direktang pinapagana ng tao. Ang napakalaking agwat sa halaga ay lumilikha rin ng kalamangan sa pakikipaglaban. Ang isang Shahed drone ng Iran ay nagkakahalaga ng 20,000 hanggang 50,000 dolyar. Samantalang ang F-10 ng Ukraine ay maaaring i-produce ng maramihan sa mas mababang halaga. Ang ganitong katangian ay nagbibigay daan sa US na makabuo ng malalaking pormasyon ng mga drone nang hindi kinakailangang gumamit ng mga misil na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar para sa bawat maliit na target sa battlefield. Sa halip na maghintay sa mga pag-atake ng mga grupong tulad ng Houthi o Hezbollah bago gumamit ng mga napakamahal na interceptor missiles, maaari nang maglabas ang US militar ng mga murang Ukrainian drone upang direktang atakihin ang mga launcher, trench at supply vehicle sa unahan ng labanan. Ang F-10 ay tumutulong upang baguhin ang kaisipan mula sa pasibong depensa patungo sa aktibong pagtugis at pagwasak sa banta bago pa man ito makapagpaputok. Dahil sa pagkilala sa halaga ng ganitong modelo ng digmaan, ang Pentagon sa ilalim ng programang drone dominance nito ay naglaan ng budget na humigit kumulang 1.1 bilyong dolyar para sa hinaharap ng digmaang walang piloto. Ang layunin ng programang ito ay makakuha ng higit sa 200,000 murang mga drone na panatake para sa militar ng Estados Unidos bago sumapit ang taong 2027. Isang katanungan ang lumilitaw kung ang isang bansang tulad ng Ukraine na nakikipaglaban pa rin sa Russia ay may kakayahang tugunan ang pangangailangan ng militar ng Amerika. Ang kasagutan ay matatagpuan sa kapasidad ng produksyon na naipatayo ng Kyiv sa ilalim ng presyur ng giyera. Ang industriya ng depensa ng Ukraine ay naglalayong maglabas ng 6 hanggang 7 milyong FPV mga drone na panatake sa buong taon ng 2026, nakatumbas ng humigit kumulang 500,000 unit sa loob lamang ng isang buwan.
habang ang industriya ng Estados Unidos ay maaaring mangailangan ng ilang taon upang makabuo ng ganitong kapasidad mula sa simula, ang Ukraine ay nakarating na sa antas kung saan nagagawa nila ang ganitong dami sa maikling panahon lamang. Ang plano ng F-Drones at ng kanilang partner na UDD Tech Corp na magtayo ng bagong pasilidad ng produksyon na nagkakahalaga ng $18.4 milyong sa Holland, Ohio ay lalong nagpapatibay sa kakayahan ng Ukraine na matugunan ang pangangailangan ng Amerika. Ang pabrikang ito ay hindi lamang nagdadala ng teknolohiyang Ukrainian sa loob ng teritoryo ng US, kundi ginagawa rin itong permanenteng bahagi ng US defense supply chain, ang Kyiv. Gayunpaman, ang pinakamalaking nakikinabang sa likod ng kasunduang ito maliban sa Estados Unidos ay ang mismong Ukraine. Ang pag-export ng mga armas na ito ay ganap na nagpabago sa imahe ng Kyiv sa loob ng mga bulwagan ng kapangyarihan sa Washington. Ang Ukraine ay hindi na tinitingnan bilang mahinang alyado na patuloy lamang na humihingi ng tulong at probisyon ng armas, kundi nagiging isang matibay na katuwang na militar na may kakayahang mag-ayos ng mga teknolohikal na kakulangan ng US Armed Forces. Ang bagong katayuang ito ang nagiging pinakamalakas na barahan ni President Volodymyr Zelensky sa bawat negosasyon sa White House. Ang kapansin-pansing paglambot ng pananalita ni Trump ukol sa Ukraine noong NATO Summit sa Ankara noong Hulyo 2026 at sa mga sumunod na pagpupulong sa Oval Office ay nagpapakita na ang drone strategy ay nagsisimula ng magbunga ng pampolitikal na pakinabang. Sa pamamagitan ng unang order na 2,000 unit ng F-10 matapos makakuha ng marka na 72.9 sa Gauntlet Eye Trial sa Fort Benning, direktang naipakita ni Zelensky kay Trump kung paano makatutulong ang Ukraine sa muling pagpapatatag ng US defense manufacturing. Hindi na lamang nagsasalita ang Kyiv tungkol sa kanilang mga sakripisyo sa Europa, kundi ipinapakita nila na ang karanasang binayaran ng dugo ng kanilang mga sundalo ay makakatulong sa US militar upang makatipid ng bilyon-bilyong dolyar at maghanda sa mga hinaharap na labanan. Bilang kapalit, ang pinakamalaking militar na pakinabang na inaasam ng Ukraine ay ang pagkuha ng opisyal na lisensya upang lokal na gumawa ng sarili nilang PAC-3 interceptor missiles para sa Patriot Air Defense System. Ang mga ulat mula sa nagdaang operasyon sa gitnang silangan ay nagpapakita na ang reserba ng Patriot missiles ng Estados Unidos ay nabawasan ng halos 67% na nagtulak sa Washington na magbukas ng mga bagong linya ng produksyon. Maaaring gamitin ng Ukraine ang kanilang advanced drone teknolohiya bilang leverage upang makakuha ng lisensya, linya ng produksyon o mas malalim na access sa Patriot missile system. Hindi lamang Patriot kundi pati na rin ang mga Long Saklaw, Tomahawk cruise missiles at iba pang makabagong munisyon ng Amerika ay maaaring maging bahagi ng talakayan sa ilalim ng bagong larangan ng diplomasya sa drone, kasabay ng iminumungahing 35 billion hanggang 50 billion dolyar na magkatuwang na proyektong produksisyon. Nangangahulugan ito na ang kamay ni Zelensky sa negosasyon ay mas malakas ngayon kaysa sa alinmang punto sa nakalipas na kasaysayan. Sa anumang sitwasyon ng mga usapang pangkapayapaan, ang kasunduan sa pagluwas na ito ay nagpataas sa diplomatikong timbang ng Ukraine sa isang panibagong antas. Ang salaysay na binuo ni Vladimir Putin sa loob ng maraming taon ng Ukraine ay isang kasangkapan lamang na hindi kayang tumayo sa sariling paa at iiwan din ng kanluran ay tuluyan ng nawawasak na mga Ukrainian drones. Kapag humarap si Zelensky sa talakayan sa hinaharap, ang nasa likod niya ay hindi na lamang isang bansang humihingi ng pinansyal na tulong. Sa likod ng Ukraine ay ang mismong militar ng Estados Unidos na nagsisimula ng mag-integrate ng teknolohiyang Ukrainian sa sarili nitong mga taktikal na doktrina at supply chain. Para kay Donald Trump na nakatutok sa mga komersyal na pakinabang at lohika ng negosyo, ang pagpilit sa isang bansang nagtutustos ng kritikal na teknolohiya sa US militar na tanggapin ang lahat ng kondisyon ng Russia ay nagiging isang napakahirap na pampulitikal na kalkulasyon. Dahil dito, kayang labanan ng Ukraine ang mga presyur na magbigay ng teritoryo sa pamamagitan ng isang malinaw na pangangatwiran kung isasakripisyo ng Washington ang Kyiv
ang revolusyon sa murang mga FPV drone na kinakailangan ng US militar ay magkakaroon din ng matinding pagkabalisa. Ang Ukraine ay hindi na lamang nagtatanggol sa sarili nitong lupain, kundi hawak din nito ang isang mahalagang bahagi ng hinaharap ng pakikipagdigma ng Estados Unidos. Ang epekto ng drone deal na ito ay hindi nagtapos sa pagitan ng Kyiv at Washington, kundi nakarating din ang matinding gulat nito hanggang sa mismong Moscow. Sa loob ng maraming taon, ang intelligence ng Russia at ang mga strategists sa Kremlin ay umaasa na sa sandaling magbago ang administrasyon sa Amerika, ang agos ng armas patungong Ukraine ay agad na mapaputol. Ngunit ang formal at legal na export mechanism na inilabas ng State Service for Export Control ng Ukraine noong Hulyo 1, 2026 ay naglalagay sa ugnayang militar ng US at Ukraine sa labas ng saklaw ng mga panandaliang pampulitikal na desisyon. Ang relasyong ito ay unti-unti nang naipapatatag sa isang matibay na pundasyon ng komersyo at mga permanenteng institusyon. Kahit ano pa ang maging pampulitikal na klima sa Washington, ang mga kumpanya sa depensa sa Amerika at ang Pentagon ay maaari pa ring pumirma ng mga direktang kontrata sa produksyon at kalakalan kasama ang mga kumpanya sa Ukraine na kumakatawan sa isang malaking estratehikong bangungot para sa Russia. Ang budget sa depensa ng Estados Unidos ay nagiging isang direktang pinagmumulan ng pondo na nagpapalakas sa war economy ng Ukraine. Ang militar ng Russia ay hindi na lamang haharap sa isang puwersa na gumagamit ng mga armas na ibinigay bilang tulong ng kanluran. Ang nasa harap ng Moscow ngayon ay isang makinaryang industrial na kayang makipaglaban, magbenta ng teknolohiya sa Amerika at gamitin ang kinikitang pera upang palakihin ang kapasidad nito sa produksyon bawat buwan. Ang katotohanan na 20% ng kita mula sa mga kontrata sa pagluwas ay direktang napupunta sa pambansang budget ng Ukraine ay nangangahulugang nakakita ang Kyiv ng bagong pinansyal na bukal para sa digmaan. Ang bawat isang drone na naibebenta sa Amerika ay hindi lamang nagdadala ng tubo sa tagagawa kundi nagbibigay din ng karagdagang pondo sa gobyerno ng Ukraine upang magpatayo ng mga pabrika, kumuha ng mga ininyero at gumawa ng mas maraming armas para sa harap ng labanan. Ang pinakanakatatakot na kaganapan para sa Moscow ay ang permanenteng integrasyon ng Ukraine sa batayang industrial ng depensa ng NATO. Ito ay hindi lamang isang pansamantalang kontrata ng bentahan kundi nagmamarka sa tuloy-tuloy na pag-alis ng Ukraine mula sa impluwensiyang militar ng Russia sa parang hindi na madaling mababaligtad pa sa hinaharap. Ang doktrina ng militar ng Kremlin sa loob ng maraming taon ay nakabatay sa paniniwalang kaya ng Russia na maglabas ng mas maraming armas, magtiis sa mas matinding pinsala, at durugin ang kalaban sa pamamagitan ng matagalang digmaang ubusan. Ngunit ngayon, ang Moscow ay hindi na lamang nakikipagkarera sa mga yamang lokal ng Ukraine, kundi nakikipagkompetensya na rin sa isang Ukrainian industry na pinabilis ng kapital, mga order, at purchasing power ng malalaking mga korporasyon sa depensa ng Amerika. Para sa matataas na opisyal ng militar ng Russia, ito ay isang matinding hampas sa larangan ng psikolohiya at diskarte. Ang ekonomiya ng Russia na kasalukuyang nakararanas ng matinding pressure mula sa mga sanksyon ay kailangan ng makipagsabayan hindi lamang sa Kyiv, kundi pati na rin sa halos walang katapusang pinansyal na lakas ng Washington. Ang pangarap na ihiwalay ang Ukraine mula sa kanluran ay napalitan ng isang katotohanan kung saan ang Ukraine ay nagiging isang hindi maiiwasang bahagi ng mismong kanluran. Siyempre, ang Russia ay hindi mananatiling walang ginagawa sa harap ng mga pagbabagong ito. Naglunsad ang Moscow ng isang malaking malawakang pagpapakilos sa industriya noong taong 2026 upang subukang basagin ang kalamangan ng Ukraine sa mga FPV drone. Ang plano ng Kremlin ay naglalayong maglabas ng higit sa 7 milyong mga FPV drone patungo sa harap ng labanan bago matapos ang taon, isang bilang na halos katapat ng ambisyon ng Kyiv. Naglilinang din ang Russia ng mga bagong kagamitan tulad ng Molnya 1 at Molnya 2 lang serye na tinaguri ang Kalashnikov ng mga drone na gawa sa murang plywood at foam upang pataasin ang saklaw at tagal ng paglipad. Upang malampasan ang electronic warfare ng Ukraine, naglabas ang Moscow ng mga FPV drone na gumagamit ng fiber optic cable tulad ng Kyats Vandal of Novgorod
o KVN na gumagamit ng manipis na kable sa halip na mga alon ng radyo. Dahil sa pamamagitan ng kable ang signal, ang mga drone na ito ay 100% immune sa karaniwang panghihimasok sa signal. Kasabay nito, inilagay din ng Russia ang mga makinang turbojet sa mga Geran 5 Nito drones na nagmula sa disenyo ng Iran na nagbibigay ng bilis na hanggang 600 kilometro kada oras at saklaw na 950 kilometro na may 90 kilo pampasabog na karga upang maiwasan ang mga Ukrainian FPV interceptors. Ang mga ito ay mga seryosong banta na hindi maaaring balewalain ng Kyiv sa alinmang pagkakataon. Kapag inihambing ang mga drone ng Russia sa F-10 ng Ukraine, ang bawat panig ay may kani-kaniyang mga natatanging bentahe. Ang fiber optic drone ng Russia ay napakabisa sa mga lugar na may matinding elektronikong panghihimasok habang ang nakapirming pakpak mall niya ay kayang lumipad ng mas talagal kaysa sa isang drone na may 4 na rotor. Ngunit ang mga sistemang iyon ng Russia ay mayroon ding mga limitasyong teknikal na mahirap alisin. Ang mahabang fiber optic cable na hinihila ng drone ay maaaring sumabit sa mga puno, poste ng kuryente o mga nasirang gusali sa mga lungsod. Sa mga kagubatan at lugar na maraming gusali, ang mismong kable na nagpoprotekta sa drone mula sa panghihimasok sa signal ay maaari ding maging dahilan ng pagkawasak nito. Ang F-10 ay hindi natatali ng anumang pisikal na kable sa kanyang paglipad. Maaari itong lumipad ng malaya sa mga komplikadong teritoryo habang gumagamit ng teknolohiyang palipat-lipat ng frequency upang protektahan ang sarili laban sa mga sistemang panghihimasok sa signal ng Russia. Ang kombinasyon ng mataas na kakayahang gumalaw, mababang halaga, at kakayahang makaligtas ang pangunahing dahilan kung bakit paboritong pinili ng US militar ang F-10. Habang ang Russia ay nakikipagkarera sa tactical level, ang China naman ay bumubuo ng mga sistema sa mas malaking saklaw. Ang Beijing ay naglabas ng isang napakalaking inang sasakyang pang-drone na tinatawag na Zhuotian o GTN na may timbang na 16 tonelada at may kapasidad ng kargang dala na 6 tonelada. Ang napakalaking pasilidad na ito na lumilipad sa taas na 15 kilometro ay may kakayahang magpakawala ng higit sa 100 maliliit na mga kuyog na drone sa isang utos lamang. Bukod dito, ginagawa rin ng China ng mga autonomong kamikaze drone ang libu-libong lumang J-6 fighter jets upang makabuo ng isang napakalaking hukbong panghimpapawid na walang piloto. Sa ganitong konteksto, ang pagbili ng Washington sa F-10 mula sa Kyiv ay hindi lamang naglilingkod sa mga kasalukuyang operasyon. Ang teknolohiya ng Ukraine ay nagbibigay din sa US ng isang praktikal na taktikal na antas upang harapin ang mga taktika ng kuyog at malalaking sistema ng China. Ang F-10 at ang mga sistema ng China ay kumakatawan sa dalawang magkaibang pilosopiya sa pakikipagdigma. Ang F-10 ay isang mabilis, mura at desentralisado na solusyon na direktang kasama ng mga infanterya units. Ang mga sistema ng China ay nakatuon sa malalaking platform, talino ng kuyog at kakayahang magdulot ng malawak na pinsala sa mga pasilidad. Ang isang 16 toneladang inang sasakyang pang-drone ay maaaring magmukhang nakakatakot sa mga plano o parada, ngunit sa totoong labanan ang malaking sukat nito ay ginagawa rin itong isang madaling target. Kung ang isang misil na panlaban sa himpapawid ng US ay tumama sa mothership na iyon, ang buong kapasidad nito kasama ang daan-daang drone sa loob ay maaaring mawasak sa loob lamang ng ilang segundo. Ang F-10 naman ay gumagana sa ilalim ng isang ganap na desentralisado doctrine. Walang iisang sentro ng command na maaaring sirain ng kalaban upang patigilin ang buong operasyon. Ang drone ay maaaring paliparin ng 2 sundalo mula sa isang maputik na trench, sa bintana ng isang nasirang gusali o sa alinmang tagong posisyon malapit sa linya ng labanan. Habang ang mga na-convert na J-6 aircraft ay mabilis na makikita sa mga monitor ng radar dahil sa kanilang laki. Ang maliliit na F-10 na may mga balangkas na carbon fiber ay kayang lumipad ng mababa at tahimik sa ilalim ng saklaw ng pagtuklas ng kalaban. Ang totoong kakayahan na binili ng Amerika mula sa Ukraine ay hindi lamang ang lakas ng pasabog kundi ang liksi, pagkakawatak-watak at kakayahang makaligtas na nakuha at naperpekto mula sa isa sa pinakamatinding drone battlefield sa kasaysayan ng mundo.
Ang F-10 ay makapagbibigay sa militar ng Estados Unidos ng mahalagang taktikal na kalamangan habang naghahanda laban sa mga mas malalaking swarm systems ng Tsina. Ngunit ito ay paunang yugto pa lamang sa isang matagalang estratehikong tunggalian sa larangan ng digmaang walang piloto. Ang kasaysayan ng militar sa buong mundo ay pumapasok na sa isang bagong panahon kung saan ang resulta ng mga malalaking digmaan ay hindi na ididikta lamang ng mga malalaking mga dibisyong nakabaluti. Ang kalawakan ay mapupuno na ng maliliit, matatalino, at murang mga autonomong sistema na kayang i-produce sa bilang na milyon-milyon. Ang Ukraine na dating naghihintay lamang sa bawat kargamento ng munisyon mula sa kanluran ay nagiging isang mahalagang bahagi sa drone revolution ng Washington. Ang pagbabagong iyon ay tuluyan ng nagwasak sa lumang kalikasan ng mga pandaigdigang alyansa. Ang panahon kung saan ang isang superpower ay nagbibigay lamang ng armas habang ang alyado ay naghihintay lamang ay unti-unti nang nagtatapos. Ang teknolohiyang nasubukan sa tunay na labanan at ang karanasang nakuha araw-araw mula sa harap ng labanan ang nagiging pinakamahalagang pera sa makabagong diplomasya. Ang katotohanan na ang isang malaking institusyon tulad ng Pentagon ay handang lumampas sa mga kontrol ng burokrasya upang bumili ng teknolohiya mula sa isang bansang nakikipaglaban ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang aktual na ah, karanasan sa labanan. Ang mga hakbang ni Zelensky ay nag-aalis sa Ukraine mula sa pagiging isang pasibong biktima sa larangan ng geopolitika. Ang Kiev ay nagiging isang matibay na aktor na may kakayahang mubog sa pandaigdigang seguridad, mag-export ng teknolohiyang militar at maging permanenteng bahagi ng supply chain ng mga superpower. Ito ay isang matinding madilim na kabiguan para sa diskarte ni Putin. Gusto ng Russia na gawing mahina, nakadepende at nakaihiwalay na bansa ang Ukraine. Ngunit ang digmaang sinimula ng Moscow ang mismong nagtulak sa Ukraine upang magtayo ng isang drone industry na kinakailangang lapitan ng mismong militar ng Estados Unidos. Gusto ng Kremlin na patunayan na hindi mabubuhay ang Ukraine ng walang tulong ng kanluran, ngunit ang naging resulta ay ang Ukraine na ngayon ang gumagawa ng teknolohiyang kailangan ng kanluran. Gusto ng Russia na putulin ang Ukraine mula sa European security system, ngunit ang naging resulta ay ang mas malalim na pagkakapasok ng Ukraine sa US defense supply chain at ang potensyal nitong maging supplier para sa iba pang mga bansa sa NATO. Gusto ng Russia na durugin ang kapasidad ng produksyon ng Ukraine sa pamamagitan ng digmaang ubusan, ngunit ang bawat bagong kontrata sa Washington ay nagdadala ng karagdagang pondo, pabrika at kakayahan sa produksyon patungo sa Kyiv. Sa halip na mabagsak, ginagawa ng Ukraine ang karanasan nito sa labanan bilang lakas sa industriya, ang lakas sa industriya bilang diplomatikong impluensya at ginagamit ang impluensyang iyon upang harapin ang Russia mula sa isang mas matatag na posisyon. Mula dito, dalawang malalaking katanungan ang nagsisimulang lumitaw para sa hinaharap. Ang pagbili ba ng militar ng Estados Unidos sa teknolohiyang Ukrainian ay magtutulak sa mga bansa ng NATO sa Europa na direktang bumili din ng kanilang mga kagamitang militar mula sa Kyiv at sa mga hinaharap na mga negosasyong pangkapayapaan? Ang lakas ba ng isang bansa ay susukatin pa rin sa dami ng tangke at sundalo o ididikta na ng kakayahan nitong maglabas ng milyon-milyong matatalinong drone? 18 buwan ang nakalilipas, sinabihan ng Ukraine na wala na silang hawak na baraha. Ngayon, hindi lamang nakakuha ng mga bagong baraha ang Kyiv, kundi ito na mismo ang lumilikha ng mga ito para sa pinakamalakas na militar sa mundo. At habang ang Ukraine ay unti-unting nagiging sentro ng revolusyon sa digmaang walang piloto, ang Russia ay patuloy na nanonood sa pagkahulog ng kanilang sariling diskarte na ihiwalay at lupigin ang Kyiv sa harap ng buong mundo. Sa palagay ninyo, sapat ba ang teknolohiya ng FPV drone upang tuluyang baguhin ang katayuan ng Ukraine mula sa pagiging isang bansang nangangailangan ng proteksyon tungo sa pagiging isang estratehiko katuwang na militar na hindi kayang palitan ng US at ng NATO? Ibahagi ang inyong pananaw sa seksyon ng komento sa ibaba.
At huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming kanal para sa mas marami pang malalalim na pagsusuri sa mga pinakabagong balita at mga kaganapan sa pandaigdigang geopolitics.